So again po, good morning po sa ating lahat. First I am Frances Ivy Valierta from the Interactive Learning Center and Learning Resource Center. With me today is Ate Carla Balino, our technical staff at also at the ILC-LRC. So our office is tasked in training both students and faculty members in Canvas. So pag may tanong po kayo paano mag-submit ng ganito, anong gagawin kapag na-out kayo sa Canvas, may mga error sa Canvas ninyo, is kami po yung magso-solve noon. Para naman po sa mga enrollments ninyo, is ang naka-office po talaga na nakatask doon is the ITO. So the moment na enrolled na po yung status ninyo sa CSRS, ay i-enroll na dapat po kayo sa Canvas. So, past weeks lang nagka-problema sa ating hindi man problema, mabagal lang ating CSRS sa noong past weeks kasi patuloy pa yung enrollment, tsaka may nag-a-add pa ng mga subjects and nag-change ng mga subjects. So para po doon sa mga hindi pa po enrolled sa Canvas kasi may mga enrolled na po, so kindly fill up nyo lang po yung form na gisend ko sa ating chat box para after po nitong ating session ay ma-enroll na po namin kayo sa Canvas at ma-enroll na din po namin kayo sa inyong mga courses. So, yun po siya. So, I hope Canvas, first is Canvas, mababa lang ang ano niya compared sa other na mga learning management system such as Moodle. Si Moodle is ano siya, may tendency si Moodle na always siya mag-crash. Si Moodle always din siya naga-system upgrade, naga-system upgrade, and si Moodle yung piece sabihin na natin widely used na LMS. So ang difference niya kay Canvas is si Canvas natin, may sarili tayong instance, sa Canvas. So hindi siya hindi So para magaan lang yung Canvas natin. Hindi sa whole semester na ginagamit namin yung Canvas is hindi pa kami naka-try na nag-error siya na yung kay Canvas mismo ang nag-error. So ang nasubukan namin last semester is yung biglang nag-lock si Canvas kasi kasi nag-lock si Canvas dahil naka-end na yung term. So kami sa administrators ng Canvas na discover namin na hindi pala dapat nilalagyan ng end date yung course mismo kasi the moment na nag-end date siya is magko-close siya para sa lahat. So yun po, so pag tapos ng SEM na ito, don't worry po kasi hindi po malalock yung mga Canvas courses ninyo kasi napag-usapan na depende sa professor, yung mga courses ninyo ay magiging available hanggang sana sa UP Mindanao, connected pa kayo sa UP Mindanao. Nang sa ganun, sa research ninyo sa next year or pag nag-thesis na kayo, ay mababalikan pa ninyo yung mga materials na ginamit ng inyong mga professors. So, na-open na din siya na-open. So, parang yun na ang policy regarding sa mga courses kay Canvas. So yung sa link po, gimodify ko na po siya, ma-access na po siya ng lahat. Nagkamali po pala ako sa pag-set ng settings ng ating Google Form. So ngayon po, please reserve your questions sa dulo na po ng ating session, or pwede po kayong maglagay. Meron po tayo, then after din po nito, may mga resources po kaming ibibigay as supplement para sa ating magiging training po this morning. At the same time, our lines will always be open for students sa mga inquiries ninyo. So magbibigay kami ng contact details later. So yun po. So let's enter Canvas na. So again, as explained kanina, Canvas is our learning management system. So si Canvas, para natin siyang classroom. Ang pagkakaiba lang ng classroom, ang pagkakaiba lang nito sa face-to-face is of course, itong ating LMS, itong ating classroom ay madadala natin kahit saan.
So I understand that some of you are working students. So pwede natin siyang dalhin sa office. Doon na lang tayo magklase sa office kasi convenient, hindi na din tayo kailangang mag-travel. Pero another difference, of course, ng ating LMS at ng face-to-face classes is sa pag face-to-face, ang UP walang gate. Si Canvas may gate siya at kailangan natin ng password ng ID para makapasok tayo sa ating school. So first is, ang ID ng Canvas or ang address ng ating Canvas is upmin.instructure.com. So kailangan natin tandaan itong upmin.instructure.com kasi different schools, different constituent universities of UP have their own instance. So instance po ang tawag doon. So kunwari sa atin upmin.instructure, sa UP Manila, upm.instructure naman sila. Tapos kunwari meron sa inyong mga connected sa UPLB or sa UP Manila na magtatanong, mag-conflict ba yung yung account ko sa UP Manila at sa UP Mindanao kasi same UP Mail lang yung gamit ko. So hindi po kasi iba yung instance ng UP Manila, iba yung instance ng UP Mindanao. So kahit ginagamit ninyo sa UP email ninyo doon sa sa UP Manila na instructure, kunwari connected kayo doon, or kahit sa mga schools ninyo, gamit ninyo yung UP mail ninyo, kung connected man kayo sa any schools, is hindi pa din siya magko-conflict. Kasi again, different tayo ng address. So yun siya. So nandito na tayo ngayon sa Canvas dashboard. So ang way natin, dalawa ang way ng pag-login natin sa ating Canvas. So first is yung login with email. Pag login with Google, so ang mga email again ninyo is registered na kay Canvas. So pag nag-login with Google kayo, ang kailangan na lang ninyong gawin is i-click ninyo yung email ninyo. Then at sa first few ninyo na pag-login, is tatanungin niya pa kayo ng password ninyo. And yung UP email is meron siyang two-step verification. So yun siya kaya yun siya ang dahilan kung bakit nag-login with Google talaga tayo. Yung security na nabibigay sa atin nung UP email. So para hindi ma-compromise yung mga data ninyo at ng mga other students pa sa Canvas. So another, kasi this past few weeks is nag-disable yung mga email ng ating mga alumni, is may mga nadamay na mga students na currently enrolled. So nagkaroon ng error, yun din ang resolve namin this week, yung mga na-disable na mga UP students account. So, pero wag po kayong mag-worry kasi ang gagawin lang namin doon is mag-provide kami sa inyo ng temporary password. So in case nadamay po kayo doon sa hindi na ninyo ma-access yung UP emails ninyo, email us sa email na ibibigay po namin. So para ma-resolve natin yung issue ninyo with your password. So ngayon magla-login ako gamit ang password kasi papasok ako doon sa student na Canvas. So sa kabilang Canvas kasi that is the admin account. So pag pumasok tayo sa Canvas at bago yung simula ng SEM, ay may invite tayo sa mga courses. Kung nasa desktop ang inyong nasa computer, ang inyong mga Canvas, ay ito ang matatanggap ninyo. Ito, you have been invited. So, mag-decline kayo or mag-accept. Wait lang, standard view ko muna ang aking. Ayan. Yan po, mag-decline kayo or mag-accept. So, of course, kasi nag-enroll kayo dun sa course na yon, kailangan nating mag-accept. Pero in case na ma-decline ninyo yung course kasi yung accidentally na-decline ninyo siya, yes, mag-email lang din kayo ulit sa inyong professor. Kasi mag-email kayo sa amin. So, itatype ni Ate Carla yung email address namin sa ating chat box. So mag-email lang kayo na, ma'am, na-decline ko po yung invitation. Pwede magpa-send ng invitation ulit. So we will send you another invitation and kailangan nyo lang siya i-accept. Yan. So, ang ordinary view ng ating Canvas ay ang makikita lang ninyo is itong mga courses. Ito siya yung mga classrooms ninyo.
Pero from time to time, meron tayong mga announcement. Example, nagpalabas ng bagong memo regarding sa mga academic policies o nagpalabas ng class suspension, mga or announcement na reading break na ganito ganyan. So lalabas ito siya sa inyong itong announcement na ito, lalabas ito sa inyong dashboard. So kung ano naman, kung nabasa nyo na yung yung ating announcement or hindi naman hindi naman siya important para sa inyo, so pwede nyo lang siyang i-X. So yan, mag-disappear lang yan siya and nandiyan lang yan siya, notification na may assignment galing sa UP Mindanao administrators. So ito yung courses natin. So ito yung parang mga classrooms na papasukan natin para para doon sa mga materials na nagagamitin natin sa ating mga klase. Ngayon, as student, ito din ang makikita ninyo sa inyong dashboard. So, itong view grades, para ito siya monitor ninyo yung mga grades ninyo sa mga courses ninyo. So, tingnan na muna natin. Simula tayo dyan. So, ito, courses I'm taking. So, kung nasa desktop view kayo, makikita nyo ito. Kung nasa mobile naman, meron din ganitong version si mobile. Kaso iba lang yung kanyang layout, same functions pa rin. So, later ipapakita ko yung mobile version ng ating Canvas, yung mobile app niya at kung paano kayo makakapasok doon. So, yan. So, i-click lang natin kunwari yung mga courses. So, yan. Makikita na natin siya. Then, pwede tayong what if grades at depende pala sa courses. So, growing with Canvas. Ayan. So, pwede nating ma-monitor dito. So, yan. Itong yellow, i-explain namin mamaya na ito siya is for the 30th in. So, pwede kang maglagay ng mga what if scores dito. Kung kunwari, medyo grade conscious ka or gusto mo lang talaga malaman kung ilan yung grade mo para ma-achieve mo yung certain na GWA. So, kunwari, lagyan mo dito 10. So, lagyan mo ng 10. Then dito, lagyan mo ng makakuha ka ng 9 points. So, yan ang tinatawag na what if grades. Para ma-monitor mo kung ilan pa yung score na hahabulin mo at ilan yung mga scores na kailangan mo i-achieve para kunwari makauno ka sa class na yon. So, balik tayo ulit sa dashboard. So, yun siya yung what if grades ni Canvas. So, ngayon is hindi pa siya masyadong, pahapyaw ko lang siya din-discuss kasi hindi pa ito siya mag-matter ngayon kasi pasimula pa lang naman yung klase. Some of you wala pa hindi niyo pa na-meet yung mga professors niyo. So along the way, mai-encounter niyo itong view grades and pwede niyo na siyang i-explore by that time. So ngayon punta tayo punta tayo doon sa ating account settings. Sa ating account settings, dito natin mapipersonalize yung ating classroom or mapipersonalize natin yung ating personality kasi digital na tayo ngayon. Kailangan naman is kailangan is nakikilala pa din tayo ng ating mga professors or nakakapag-interact pa din tayo. We should maximize yung binigay sa atin na parang digital personality. So yan. So dito sa profile, pwede natin i-edit dito yung ating mga photo. So some professors would require na yung mga photo talaga ninyo ang ilagay ninyo para naman makilala nila kayo. So in case magka-face to face na, is maano nila kayo. Yes, ma-recognize nila na ito yung star student ko, ito yung active ko na student. So pag-edit profile photo, dito lang po. Then edit profile, so yan, mga links ninyo, kung kunwari meron kayong mga online portfolios, pwede nyong ilagay dyan. Itong profile ninyo, ito yung makikita ng buong university. Hindi naman ng mga people na allowed na makakita sa inyo, ng mga classmates ninyo and ng mga professors ninyo. So titingnan nila dyan kung they want to know more about you. So pwede tayong maglagay ng mga basic information natin dito. Save profile. Yan siya. So edit ganyan. Dito naman sa ating notifications. Dito natin masiset or masischedule
kung kailan tayo ino-notify ni Canvas about sa ating mga ganap sa mga ganap sa ating courses. So, wait, cancel. Okay. So again, gisresend ko po yung link sa ating Google Form para makapag-fill up po yung mga hindi pa po naka-register sa Canvas. So yun siya, again, itong notification is ito siya yung kung kailan natin gusto tayo i-remind ni Canvas. Example, due date. Kailan natin gustong i-remind tayo ni Canvas? Para due date na. So nag-set ng due date ang ating professor na ang assignment na to, ang due niya is sa September 25. So notify immediately. Para the moment na may pagbabago sa due date, the moment na may sinet na due date is mano-notify tayo. Sa grading policies, hindi naman natin kailangang laging nakikita yung grading policy. So pwede lang siya na i-off lang natin yung notification. Sa course content, nagdagdag ng material si Prof. Kasi ang schedule ko, mamayang gabi ko na babasahin kasi yun ang aking study time. So, sabihin natin daily summary. So, daily summary, magsisayo every 12 midnight si Canvas ng summary ng mga course content na in-upload ng professors. So this goes with all aspects ng Canvas here. Pwede nyo silang isa-isahin para ma-determine ninyo kung ano lang yung mga gusto ninyo i-remind kayo ni Canvas. So appointments, yung sa mga groups ninyo, so yan. Then itong push notifications, ito siya yung para sa inyong all devices, sa email ninyo, and ito sa inyong phones kapag na-register ninyo yung pag nag-download kayo ng Canvas na mobile app. So, ano nyo dyan, pwede nyo i-on or i-off yung notification kung kailan nyo lang gustong tumutunog yung cellphone ninyo as a reminder na may kailangan kayong gawin. So, settings, ito yung nakikita naman sa inyo ni Canvas. So, ways to contact. So, kunwari, ito siya yung mga email address, contact details ni Canvas sa inyo. Dito sa email na to, isi-send ni Canvas yung mga updates. Kunwari, uy, may deadline ka, uy, may i-upload na materials, yung mga weekly summary, daily summary, dito siya isi-send ni Canvas. So, pwede ka ding magdagdag ng iyong email address, personal email address mo dito, or kung yung email address talaga, main mo na email address, kung hindi yung UP email mo, ang iyong main na ginagamit. So, other contacts sa devices, hindi nyo kailangan maglagay ng contact details dito because this is kanang international na hindi naman kayo yung contact ni Canvas through your mobile number. So, doon pa din siya dadaan sa notification settings ninyo. So, yan siya. Then, ang kay Canvas is, ma-edit nyo, of course, yung inyong mga names dito, yung nyo. So, dito yung edit settings. Sa lower right ng inyong mga screens, nandito yung edit settings. So, ayan. Sa settings naman, ang mai-edit lang ninyo is your pronouns. Ano ang inyong gender identification. So, i-choose nyo lang dyan. So, ito yung default ni Canvas na mga gender identifications or mga pronouns na na-set niya na. So, you can choose there kung ano yung gusto nyo itawag sa inyo during classes ba? Or during classes or gusto yung itawag sa inyo ng inyong mga professor. So, their language, of course, English. Then, change password. Hindi kayo makakapag-change password. Si admin lang ang makakapag-change ng password kasi nga we are controlling, we are protecting yung pagpasok ng mga students pagpasok ng mga students sa Canvas para ma-verify namin na connected ka talaga sa UP para maayun na nga, protect ang data. So, now, after dito sa settings, sa pag-personalize natin ng ating accounts, let's go to the courses. So some of you might ask, hala, enrolled naman ako, pero bakit wala pa yung mga courses ko? So dito nyo sila pwedeng hanapin sa all courses. Sa all courses ninyo, ilalagay niya dito yung mga
past enrollments, nandito yan siya sa baba dapat, mga current enrollments ninyo, and mga future enrollments. So yung mga future enrollments ninyo, yan yun sila yung mga courses na enrolled na kayo pero hindi pag i-publish ng mga professors ninyo. So makakapag-publish niya na inyong professor. So the moment na i-publish niya na is aakyat na yan siya, makikita niyo na siya sa dashboard ninyo. So example naman is ano na kayo, second next SEM. Hindi na ninyo kailangan yung mga courses ninyo for this SEM. Ang gagawin lang ninyo is i-click ninyo yung star sa gilid nitong mga courses. Ano yung mga courses na gusto ninyong nakikita sa inyong mga dashboard? So i-click ninyo yung star niya. So pagbalik niyo sa dashboard is andyan na yan siya ulit, yung mga courses na yon. So kung i-click nyo na yung star niya, hindi nyo pa din siya nakita, is i-refresh nyo lang. Kasi minsan, ano din siya, nag-error, nag-log din si Canvas gaya ng other devices. Pero ano naman, konting lag lang naman yun ni Canvas. Pero nag-process lang siya, na traffic lang yung information sa kanya. So next is groups. Kasi may mga group works na pwedeng i-assign sa inyo si professor ninyo. So ang mangyayari dito is gagawan kayo ni Canvas ng sarili. The moment na iset ni professor yung groups, is gagawan kayo ni Canvas ng sarili ninyong classroom. So parang sa office, kapag gumawa ng bagong department, may bago talaga silang office na para lang sa kanila. So, pwede doon kayo mag-usap. Ito students, so gagawa kayo dyan ng inyong mga courses, mag-upload kayo dyan ng inyong mga materials. So, dyan lang, mag-a-add kayo ng file. Pwede din na dito na kayo mag-usap. So, example, discussion ninyo is, ano ang natutunan natin sa ano? Ano ang natutunan natin sa chapter 1? So, lagyan niyo lang dyan ng chapter 1. So, any one of you, sa inyong magkakagrupo is pwede nyo itong gawin. So, any one of you can create discussion, then yung iba is mag-answer na lang. So, sarili nyo ito siyang classroom para doon kayo mag-uusap about sa inyong groups. So, ang tanong, makikita ba ni professor yung discussions niyo dito sa ating group? So, hindi siya makikita ni professor. So, free kayo dito para para gumawa ng surprises sa inyong mga reports para kay professor kasi hindi siya makikita ni professor. So pag-present niyo sa klase, pag-submit niyo ng inyong mga works is ano pa din siya. Kumbaga first time talaga siya nakita ni prof kasi hindi niya naman nabantayan kung paano yung naging process ninyo as a group. So next is calendar. So sa calendar natin, dito makikita yung mga, dito automatic na mailalagay yung mga kunwari nag-set si professor ng kanyang mga deadlines. So dito natin yan siya makikita sa ating calendar. So ayan, meron siyang announcement, meron nag-schedule si professor dito. So pwede yan gawin. So sa inyong mga magiging synchronous session, pwedeng dito idaan ni professor sa calendar. Pwede nyo namang doon idaan sa announcements, pwede sa discussions, pwede niya idaan sa inbox, or pwede niyang i-email. So, ang ano talaga is mag-connect kay professor kung magsisynchronous session kasi, or tanungin nyo siya, ma'am, sa first day pala is, ma'am, saan ka mag-post ng iyong mga Zoom links para sa ating mga meetings? Nang sa ganun, alam natin kung saan tayo pupunta, saan natin hahanapin in case meron ba tayong synchronous sessions or wala. So, ito naman, ang meaning nitong mga schedule na meron na silang underline, is ibig sabihin natapos na sila ng mga natapos muna silang gawin na mga assignments. So hindi mo na sila kailangan i-take ulit. Same din ang mangyayari nito kapag lumampas ka na sa deadline. Pag lumampas ka na sa deadline is hindi ka na depende pa din siya sa professor kung makakapag-take ka pa ng iyong mga na-miss na mga assignments or na-miss na mga quiz. Ang dyan lagi is you always coordinate with your professors kasi si Canvas pwede siyang mag-set
ng different deadlines for different person. Example, kay Ate Carla, ang nakaset is deadline niya September 7. Tapos ako nag-coordinate kay Prof na Prof, ito yung notice ng Davao Light, brownout daw sa amin bukas. So pwede po ba magpa-extend ako? Or Prof, biglang nag-brownout sa amin, ito yung proof na nag-brownout, or kahit walang namang proof pa, kung choco lang choco lang yung explanation ninyo sa inyong prof, or kung may emergency or need talaga na so pwedeng magpa-reschedule kayo ng inyong mga appointment. So yun lang, mag-ask lang sa kanila kasi kahit automated to si Canvas and pwede naman siyang i-override ni professors yung mga settings na pwede niyang i-modify pa depende sa magiging reason or depende sa situation. So yan siya. So kung may different kayo na courses dito, nag-represent siya ng different colors. So example, kung ito ang first course mo, pwede mong i-modify yung color niya according sa gusto mo. So ito siya yung tatlong dot dito sa gilid niya. I-modify mo lang yung color niya. So example, this one, gawin natin pink. So apply. So yan, so magbabago na yung ating mga quizzes and yung mga materials natin. Yung color ng ating mga reminders dito. Then, paano natin siya isi-synchronize sa ating Google Calendar? Kasi gusto natin naka-schedule lahat sa ating Google Calendar kasi nice naman yung feature ni Google Calendar. So, ang gagawin lang natin, i-click natin tong calendar feed. Tapos, mag-click view calendar. So, mada-download siya. Kailangan lang natin siyang i-open. Then, maglo-load na yan siya sa ating mga Google Calendar. So, nakasync na si Canvas natin at si Google Calendar. So, yun siya yung about sa ating calendar. Next is inbox. So, our professors, ibang mga professors are encouraging na dito mag-coordinate about our academic na mga concerns. So dito sa ating inbox, para lang siyang email ang function niya. Pag nagsulat tayo, mag-select tayo ng course, kung ano yung mga courses na available para sa atin. Isa pang data protection feature ni Canvas, ang pwede mo lang ma-message is yung mga classmate mo sa course na yon, mga classmate mo din sa sections na yon. So, hindi ka pwedeng mag-message, kunwari, hahanapin mo yung email address ni professor ganito, tapos hindi kayo connected sa kanya, wala kang klase sa kanya sa Canvas, o hahanapin mo yung contact details or yung profile ng isang student, is kung wala talaga kayong klase na magkasama, is hindi nyo sila mahahanap. So for that matter naman, nahanap, may concern kayo sa other person, sa other lang i-message outside of Canvas. Kasi si Canvas inbox is lang talaga to siya, yung professors ninyo for that course and yung classmates ninyo for the courses you are enrolled in, yun lang ang message nyo dito. So again, ang function niya nito is para lang talaga siyang email. So may subject, then attachments, then kung gusto nyo mag-record ng audio and video na ipapadala sa inyong mga professors. Then ito yung mga contacts ninyo. So nakalista dito yung mga courses na enrolled kayo. Then yung mga persons na pwede nyo i-message for that course. So next sa ating global navigation bar is the history. Ito sa history kasi minsan minsan is naka-schedule yung mga gagawin natin. Tapos biglang in-interrupt tayo, biglang may kailangan tayong ibang gawin. So mapuputol yung ating movement. So para alam natin kung saan tayo huminto is merong history si Canvas na tama, doon pala ako sa calendar. So i-modify ko pala yung calendar ko. Chine-check ko pala yung si calendar. So isa din itong sa parang safety net ni Canvas na malalaman natin na ma-visit natin yung mga last edit natin. Kunwari, last ka pala sa group discussion, kailangan ko palang i-change yung yung answer sa discussion. So, or kailangan kong dagdagan. So, kung gusto niyo naman yung gawin, kung giset siya ng prof niyo na pwede, is pwede niyo lang siyang balikan.
Then next and last dito sa ating global navigation bar. So marami pa sa component ng ating university, itong iba't iba niyang kiosk is itong help. So sa students, wala itong commons. Kasi itong commons dito, minsan kumukuha ng mga resources and mga quizzes or formats sila professors. So applicable ito siya para sa ating mga professors. Then ito sa help, si help is ginawa namin siyang parang, balik lang tayo sa dashboard, na parang one-stop shop na mga needs ng mga students. So, itong UP Remote Teaching and Learning, ito siya yung site kung saan makikita yung mga programs ng UP system, including the memoranda. So, kunwari gusto ninyong makita ano ba yung mga grading policies this semester, gusto niyo i-review, kailan ba ang start and end of classes. So, pwede niyo makita dito sa ating UP Remote Teaching and Learning. Then, sa sa UP Mindanao, may ginawa din kaming same nung sa UP Remote Teaching and Learning, but specified for the UP Mindanao na mga needs. So, here, we called it GIA. Then dito sa students, meron dito mga additional resources na pwede ninyong panoorin. So meron dito nandito yung sa R programming training, baka magamit ninyo sa mga research ninyo. With permission na ma-share ito sa inyo, so pwede nyo lang silang makita. Then Math Anxiety webinar, then Adobe Creatives webinar. So nandito yan sila lahat. Pwede nyo ito silang review, pwede nyo silang panoorin. Kung may questions kayo, send us your questions because our here, yung mga resource person naman natin dito are nandito lang din sa UP and willing sila na tumulong and mag-answer ng questions ninyo despite tapos na yung mga webinars na ito. So mag-send lang kayo, panoorin niyo to, mag-send kayo ng questions and they will be more than happy to accommodate your questions. Then, student survival guide. Ayan, so mga tips paano makasurvive sa remote learning and makasurvive. So, #fighting. So, pwede niyong i-visit yung mga resources dito. Then, in case kailangan niyo na refresher course about sa Canvas, meron tayo ditong 3-hour training about Canvas. So, ito yung galing sa instructure. Kung may tanong kayo, in a form of question and answer siya. So, yan, announcements. So, kayo as a students, pwede nyo itong i-visit in case meron kayong gustong malaman din about kay Canvas. So, yun siya yung ating resources available para sa inyo. So kung available na yung inyong mga Canvas, andito lang yan sila sa help button. And then, Open Athens. Para sa mga nag-research na, is meron tayong Open Athens. This is the database of UP Mindanao. Hindi siya UP Mindanao. Database where UP Mindanao is subscribed. So ito siya mga library resources. So kung kailangan na ninyo sila, mag-request lang kayo sa amin na ma-enroll kayo sa Open Athens. Kasi hindi namin ini-enroll lahat muna sa Open Athens kasi may limit lang ng subscription ang UP Mindanao. Nasa 1,000 lang yata ang allowed licenses. So kaya kaya by request ang aming pag-add sa mga students including professors dito sa ating Open Athens. So ayan yung mga journals na available sa Open Athens. So, baka pag pumasok kayo dito, is expected ninyo na pwede nyo ma-download lahat ng resources. Well, hindi po natin pwedeng ma-download lahat ng resources kasi depende pa din siya sa Parang kahit itong Open Athens, virtual library natin siya, pero nakadepende pa din doon sa journals kung allowed ba yung pag-access natin doon sa mga resources. So hindi pa din lahat pwede nating i-download from here. Merong iba na for online reading lang sila. So yan. So yan po yung ating para sa ating dashboard or yung parang mga kiosk or mga different offices ng ating Canvas.
So, next po na papasukin natin is of course the classroom. Kasi kailangan na nating kailangan na nating malaman paano ba natin ina-navigate yung ating mga classrooms. So, pag pumasok tayo sa ating courses, ito yung ating mga classrooms. So, ito yung mga default nilang pangalan. So, on our own, pwede nating palitan yung kanilang mga names. So, example, ang i-nickname ko dito, gusto ko kasi silang gusto ko silang i-arrange by day. So para alam ko na for Monday, ito yung for Saturday, ito siya. So yung schedule or yung name ng professor. Example, Monday, 8 to 10 a.m. So yan siya apply. So pag i-change ko yung nickname niya, sa akin lang yun magre-reflect. Hindi yun siya magre-reflect sa aking professors or sa aking mga classmates. So parang nickname ko lang talaga siya para sa course na yon. Then, magre-remain pa din naman yung original name niya dito sa baba. Pwede din natin itong i-rearrange kung ano yung gusto natin pagkakasunod-sunod. Depende ba sa pagka-favorite subject natin siya or depende sa kung gaano siya kahirap as a subject. So yan, pwede nating ma-modify yung color niya para mag-reflect siya doon sa ating calendar. So itong mga photos naman or yung mga GIF na ilalagay ng ating professors dito, hindi natin yun siya pwedeng ma-modify. So si professor lang ang pwedeng mag-modify nun. So itong sign na ito yung mga assignments. So pag may nakaset tayo mga assignments, is kailangan na yan siya dito, maglalagay siya ng 1 or ng number dito as notification na meron tayong kailangang i-submit na assignment. Kunwari, may quiz. So, pag may quiz, ang sign naman ng quiz is para siyang spaceship. So, makikita natin yan dito. So, maglalagay din yan. Ito pala. Itong spaceship na ito, nandito pa siya. So, coming up para sa quizzes. So, nakalagay din dito sa ating mga kailangang gawin. Then, of course, these are the files ng sa ating course. So, now balik tayo doon. So, papasok na tayo ngayon sa ating classroom. Pag pumasok tayo sa ating classroom, iba-iba yung mga homepage. Iba-iba yung mga homepage na makikita natin. Some of our professors will set na modules lang muna yung makikita natin. So, importante kasi ito si modules kasi nakalagay talaga dito kung paano yung pagkakasunod-sunod ng ating mga kailangang i-take sa ating mga courses. So pag pumasok ka dito sa files, nandito naman yung mga files. Kung available to mga files, hindi lahat ng professors is mailalagay ito nila dito. So lahat naman ng mga files nandito. Pero doon tayo pa din, mas prefer pa rin na doon pumunta sa modules. Kasi at least alam natin na yung file number 1, dito pala siya sa first day namin dito pala namin siya sa first day, parang pag-uusapan, dito pala siya kailangan sa first day. So, lagi nating i-visit ito si modules. Then, sa assignments din naman, nandito din yung pagkasunod-sunod nila. So, kung hindi nyo pa nakikita, yung mga example, hindi pa siya na-publish ni professor, is okay lang yan kasi either hintayin natin siyang ma-publish or kung hindi talaga siya ma-publish ni professor, ay magreklamo lang tayo sa kanya na, Prof, wala pa man na-publish, hindi pa namin makita. Some professors also would require na kailangan nyo munang daanan si introduction or yung mga copyright agreement. Kailangan nyo munang mag-take ng isang quiz before kayo makaproceed sa ating next module. So, pwede nila yung gawin. So, mag-follow lang tayo sa modules. Kung hindi talaga mabuksan, saka tayo magtanong kay Prof. Tapos, nakikita na din naman natin yung kanyang mga schedule kung kailan mabubuksan or kailan ang deadline ng ating mga assignments or yan. So, ito again is, of course, this is a page. May mga instructions lang dito. So, yan. So, then, pag lilipat na tayo sa next na parang next na page or next na material, hindi na natin kailangan bumalik dun sa module. Hindi na natin kailangan maghanap kung saan tayo ulit papasok.
Click lang natin yung next. Dito sa lower right. Lower right, then pagbabalik tayo is lower left lang din. So, yan. So, ayun. So, yung material na ipinakita ko ngayon, yung next page natin, yun siya yung material na galing sa Google Drive. So, sa first time na kasi naka-integrate na din yung Google Drive nyo dito, yung Google Suite ng UP. Then, ang kasi ng mga professor, pag mabibigat na mga videos, is doon nila idadaan sa Google Drive para hindi siya hindi siya mag-error sa Canvas kasi si Canvas 500 MB per course lang yung kanyang limit. So, pwede nilang idaan sa sa Drive. So, in case na ganoon, tatanungin lang kayo ni Canvas na sa mga first time sa bawat course, tatanungin kayo ni Canvas kung are you authorizing Canvas to access your Google Drive? So, kailangan nyo lang i-authorize Canvas. May mga times na tatanungin niya yung password ninyo, may mga times naman na hindi. So, i-follow lang ninyo yung direction ni Canvas kasi minsan iba-iba yung security features or yung mga firewall something ng ating mga browser. Merong minsan na hindi mag-integrate si Google Drive at si Canvas. I-check po natin yung ating mga third-party integration sa ating mga browser. Kasi minsan doon siya pinaharangan ni ng firewall na mag-integrate si email at si Canvas. So, minsan yun din po ang nangyayari kay Zoom. Kaya hindi minsan makalogin kay Zoom kasi yung mga third-party integrations din. Kaya medyo strict din kasi si Zoom, kaya minsan nag-error every time na nag-register tayo sa mga webinar. So, kung wala talaga tayong ibang makita na solution about doon, is i-check po natin yung ating mga third-party integrations. Nasa settings naman yata yan siya nasa settings yan siya ng ating mga browser. So pag naglagay si Prof ng mga videos dito sa Canvas, YouTube pa mayan, Google Drive, pwede natin na dito na lang sila panoorin. Hindi na natin kailangang pumunta sa Google Drive or mag-open na another na brand na hindi siya mag-redirect. Minsan nag-redirect siya, pero trip niya lang yun, gusto niya lang tayo inisin. Pero ang default talaga is dito siya maglo-load sa ating Canvas na mismo. So si Canvas para na din siyang mini browser natin. So yan siya pag video ang binigay sa inyo ni Prof. So next naman is kunwari nagbigay ng tawag nito, ng website si Prof para tingnan natin. So, dapat, by default, again, dapat mag-load to siya dito kasi mini browser nga si Canvas. Pero ayaw niyang mag-load kasi ayaw niya talaga. Hindi natin minsan hindi na lang din natin alam kung bakit ayaw niya. So, yan, lang din natin, mag-redirect lang siya. So, andito lang naman sa taas yung kanyang link. So, kung hindi talaga siya mabuksan, so that time na na tayo, na pag nag-404 error na siya, that time na is, of course, ask na natin si Prof natin. Pero pag nagaganito lang siya, then pwede pa naman siyang mag-redirect. I-redirect lang natin siya. So, next is quiz. So, stop. Wait lang. Okay, dashboard muna. Wait. Iba ang pinapakita niya. So, ayun, balik ako ulit dito. So, ko kasi parang ko ito siya kanina. So, ito siya si quizzes. Ito siya yung, dito natin makikita yung mga, pag inopen natin yung mga quizzes, dito natin yan makikita yung mga instructions about kay quiz. Kung ilang attempts pwede, kailan ang due date, ilan ang time limit, ang points and questions. So kung ordinary, kung first time yung quiz na gagawin ninyo, meron yan siya ditong take this quiz. Take this quiz na option.
So, pag nag-take this quiz option tayo, saka magsisimula yung time. So, please ignore na muna itong nasa baba kasi ito siya yung situation na binigyan tayo ni Prof ng dalawang attempt or ng another chance na makapag-take ng quiz. So mag-take tayo ng quiz, example quiz lang naman ito. So iscan sa mga quizzes natin sa yung mga frequently asked questions about our quizzes. Is Canvas case sensitive? Pag sinabi ni Prof na capital letter na agad. So no, Canvas is not case sensitive. Kahit pag all caps ni Prof and all small letters yung binigay nating answer, i-detect pa din siya ni Canvas as correct. So next, then makikita natin dito yung time, then yung time na ating time na nag-elapse. Then is Canvas character sensitive? Character sensitive meaning pag walang dash or walang slash or kung ano pa bang kunyari may extra question mark ka na nilagay, may extra period ka na inilagay, Canvas is character sensitive. So mamalian yun ni Canvas. Example, ang mangyayari is nag-answer ka ng quiz, then meron kang nilagay na 2 spaces before yung word. I-detect pa yan ni Canvas as tama. Pero kapag kunwari naglagay ka ng tuldok, answer, then i-detect na yun ni Canvas as wrong. So, Canvas is character sensitive. So, yun. Then, can the quizzes be timed? So, yes, the quizzes can be timed. Ang time niya is for the whole quiz. Hindi siya per question. Another question, paano kapag during the quiz is naputol yung internet ninyo? May babalikan, pwede pa ba ninyong balikan? So, the answer is yes. Pwede nyo siyang balikan. I-record ni Canvas yung inyong first na attempt. Yung mga questions din na na-take na ninyo, hindi na ninyo matitake ulit. Kasi si Canvas nag-quiz saved siya. Example, sa 20 minutes na nakaset, naputol ako at 10 minutes. Pagbalik ko, mababalikan ko yung aking quiz, pero ang matitira na lang sa akin is the remaining 10 minutes. So yun na lang ang gagamitin ko para mag-answer ng mga remaining questions. Makikita ba yan ni Prof? Makikita ba ni Prof yan na nag-take na naputol ka? Yes, makikita siya ni Prof. And makikita niya din kung anong exactly oras yun at ilang minuto kang naputol sa ilang minuto kang naputol. So makikita yan siya ni Prof, mabe-verify niya sa iyo, uy, anong nangyari. At of course, sasabihan niyo lang si Prof na kung ano yung naging situation. Is the Canvas course final? Kasi yung mga about sa character sensitive and about dun sa in order or spelling na ganyan. So si Canvas score is hindi siya final. Pwede pa rin siyang i-override ni professor. At di ba may mga essay na may mga essay na mga questions, may mga file submissions na mga file submissions na mga quizzes, so i-grade pa yun siya ni Prof. So si Prof pa rin at the end of it all ang makapagbibigay sa atin ng magkapagbibigay sa atin ng answers. So, no, false. So, submit quiz. So, ayan na. So, makikita din natin yung attempt history natin dito. Makikita natin yung attempt history natin. At the same time, makikita din ni Professor yung ating attempt history. Okay. Stop share ko to kasi mag-share ako ng screen. Ng whole screen ko ang screen share. So, ayan siya. Then sa end ni Prof, ganito yung nakikita sa end ni Prof. So, ayan. UP Mindanao gets 10 extra minutes on each attempt. Attempt 2 finished in 4 minutes, then score. So, ayan siya. Maano niya yan. Makikita ni professors kung ano yung nangyayari sa ating courses. So, pag nag-take pa tayo ng course is nag-run din itong time na ito. So, balik tayo as student. So, yun siya yung about sa quizzes. So, we suggested to the professors na pag merong mga quizzes na nag-take na sabihin natin 1 hour,
So 60 minutes. So ang mangyayari dyan is, ang suggestion namin sa kanila is hindi siya gawin 60 minutes, hatiin siya into 10 minutes by each question para naman is, kunwari pag maputol yung data mo, maputol yung internet mo, is hindi yung buong quiz talaga ang madadamay. Yung isa lang, do pwede mo siyang balikan, pero stressful pa din yun kung yung yung lahat talaga sila ang maapektuhan. So kaya pang suggestion namin sa kanila is hatiin nila ng parang 10 minutes each or 30 minutes each. So yan. Ito naman is assignment. So, si quizzes yun, si assignment naman is hindi siya ma-time. So, ano siya, file submissions ninyo. So, karamihan naman assignment ang ginagawa kasi medyo mahirap gawin si quiz. So, ayun siya. Dito, again, dito nyo makikita yung mga due date, yung points, and kung ano yung mga instructions dito. So, pag mag-ano na tayo, mag-submit na tayo ng ating mga assignment, dito lang natin gagawin. So, pag first na assignment na gagawin natin, ang nakalagay yan dito is submit assignment. So, click lang natin yung green na yan dito. So, kung naka-text entry yung ating naka-text entry siya, pwede tayong mag-type dito. So, sa text entry natin sa mga text box natin, is of course, meron tayo ditong mga font sizes, font styles. Andito yung mga font styles natin. Asan yung mga font styles? Ayan, fonts. So, yan, makakapili tayo anong font ito. So, para lang siyang Microsoft Word na pwede nating ma-modify din. Para sa mga para sa mga subjects niyo sa math naman, meron ditong LaTeX na feature, LaTeX feature na dito kayo pwedeng mag-type ng mga formulas for Canva or for other na math na may mga math or may mga kailangang symbols na inyong mga subjects. So, ito dito mga file, mga links, then files kung photo ang pinapasubmit sa inyo, na dito yung idadaan sa text entry. Kung ano naman is, meron na ditong file upload. So, file upload, upload the file. Then, meron tayo kasing Turnitin sa UP Mindanao. Si Turnitin is the plagiarism checker of UP Mindanao. Nag-work siya for all your yung mga Word file or mga text submissions, mga research ninyo, mga reflection papers. So, iraran yan siya ni Turnitin sa mga databases niyo online and sasabihan niya si professor kung nag-commit pa kayo ng plagiarism or wala. So, mag-upload lang tayo ng file. So, then agree tayo doon sa license agreement. Then mag-submit na tayo ng ating. So, ayan na. So, makikita natin dito yung submission details natin. So, ito yung song. Yung song is hindi na siya nag-close the connection. So, yun siya. Wala yung problema kasi naka-YouTube din kasi yung So, ayan. Mag-review natin yung ating submissions. So, ito siya, itong orasan na ito, ibig sabihin is ginaran niya pa sa Turnitin yung ating submissions. So, now what does it look like? So, tapos na tayong mag-submit ng assignment. So, nasaan na nga tayo? Okay. Balik tayo sa assignments. Modules pala. So, ayun. So, kung na-feel niyo po na medyo nagmamadali ako, is because yun, meron pa po ang na-inform po kasi ako na meron pang may mga class by 12. So, para po sa may mga class by 12, kung is, pwede lang po kayong mag-out. Then, isa-send naman namin itong recording sa inyo. Then, pwede na lang po ninyong panoorin yung last part kasi take naman po natin yung quizzes and yung assignments. Medyo yun naman po ang importante na part about assessments. Then, isa na lang po for the para naman po sa mga walang klase, of course, you can stay, you can ask questions. So,
Yun po siya. Para po naman ito sa ato din isang pinakaano is about sa Turnitin na submission. At sa Turnitin na submission, of course, pinakita niya dito yung ito siya, pag makikita niyo sa mga grades ninyo, is meron siyang blue dito, yellow, or red. Ito siya yung parang similarity report natin. Yung similarity report ng Turnitin, ito yung magpapakita na kung ilan yung i-commit natin na plagiarism. So minsan, kung blue siya, safe yung blue. Kasi si blue is the parang lowest siya. Sasabihin niya na wala kang i-commit na plagiarism. Pero habang pataas siya yellow, mag-red na siya, ibig sabihin mas madami nang nade-detect na similarity si Turnitin doon sa online na mga resources. So balik lang ako doon sa so ito sa Turnitin. Kaya ito yung sinasabi nila na mamo-monitor talaga ni Prof kung nag-commit tayo ng plagiarism. Kahit yung mga submissions ng ating mga classmates, kasi may option na gano'n na yung ating mga classmates may option sila na gano'n. Sa undergrad last sem, may na-detect na yung submission ng kanyang kaklase is kinopya niya. So, mahaba ang naging, sabihin natin investigation doon, then gi-resolve nila with the professor. So hindi naman namin na nabantayan yung naging ano nangyari. Pero yun siya, madidetect talaga ng Turnitin kung kung nag-plagiarize kayo from your classmates or from other resources. Kasi si Turnitin is kasali din sa kumbaga kasali doon sa mga resources is yung mga resources na submitted sa Wikipedia and resources na submitted ng mga students from other schools. So, example, hindi ko lang alam anong school dito sa Philippines na nag-attorney. Si UP Manila. Si UP Manila gumagamit din siya ng gumagamit din si UP Manila ng Turnitin. So, yung mga resources, yung mga ipinasa ng mga students sa UP Manila is madedetect yun siya ng ating Canvas. So, pero again, depende pa din siya sa professors kasi hindi naman din lahat is student paper repository. Hindi lahat nag-store ng mga submissions na mga assignments nila sa Turnitin. So, ito yung ipapakita ng Turnitin in case mataas ang inyong similarity report. So, loading. So, ayan. So, ano nga natin to? I-minimize. Ayan. So, yan. Makikita natin dito. Madidetect niya. Course hero. So, sabi niya dito tayo nag-plagiarize from this site. Then, nag-plagiarize din tayo doon sa other sites. Last semester, nung sige kami test about kay Turnitin, nakita namin na na-run niya, na-detect niya na this assessment is, parang ang source niya is the research of Professor Noreen Fundador. So yan siya, ganyan siya ka-powerful sa mga online journals na kaya niya talagang i-detect kahit na kaya niyang i-detect yung mga online na mga news portal. So, isa pa sa okay. Yung mga sub-menus ng ating mga courses, mag-a-appear siya depende po sa gusto ng ating depende sa settings ng ating mga professor. So, hindi inyo siya kailangang i-activate on your end kasi ang ipapakita lang ni professors is yung mga need ninyo na mga tabs. So, yun. So, hindi natin kailangan mag-worry kung hindi natin nakita si assignments, si discussions,
si grades and si people. Kasi ang gusto lang ipakita sa atin ng professors natin is yung mga important part ng ating mga courses. So yun siya. So again, sa Turnitin, na ano na si Turnitin, medyo si Turnitin, medyo sabihin natin stressful siya para sa mga students. Kasi kahit na konting similarity, kahit naman i-detect mo siya, i-cite mo siya, is i-detect pa din siya ni Turnitin as plagiarism. So ang mangyayari niyan is si professor ang mag-check on his or her end kung tama ba yung similarity report ni Turnitin. Tapos si Turnitin din naman magbibigay ng similarity report sa inyo. Na uy, ito yung iyong similarity report. So ito siya yung plagiarism spectrum ni Turnitin. Yan siya, yung student pollution, yung mga assignments nila student, yung word for word plagiarism, self-plagiarism. Gipasa mo sa kabilang klase, gipasa mo din dito, i-detect yan siya ni Turnitin. Mosaic plagiarism, isang paragraph sa Wikipedia, isang paragraph Turnitin. So, software-based text modification, may mga ganyan, yung mga automatic paraphrasing na mga is merong mga merong mga madedetect siya ni Turnitin. So, and then, kung mataas ang inyong plagiarism report, kasi naman siya, makikita nyo din naman after mag-generate ni Turnitin ng report, is mag-coordinate na lang kayo sa professor na, Prof, taas ko daw kung taas po ang similarity report ko, pero hindi ko po siya sinasadya. So, gisite ko naman ng maayos. So, lang siya, mapapag-usapan yun ni Prof. Kasi nag-training din sila about kay Turnitin at hindi naman sa nag-training. Parang nabanggit na ito si Turnitin sa kanila para extensively na-explain kung ano yung mga powers ni Turnitin and limitations din ni Turnitin. So, ayun siya. Then, ang questions ng mga students, pwede ba kayong mag-run ng inyong mga papers before ninyo isubmit sa mga professors? Unfortunately po, hindi siya pwedeng gawin ng student. So, pagpasa nyo kay prof, saka pa lang siya mag-generate ng similarity report. So, at the same time nyo siya makikita ni prof. So, ang gagawin yan, kunwari nasa na kayo mga graduate, yung sa mga thesis talaga, mga thesis, mga researches, kami sa ILC, kami na yung nagpo-provide ng Turnitin, na mag-run ng Turnitin para sa mga students, yung para sa mga final papers. Kaya meron kaming isang course dito na nakalaan para doon sa pag-run ng mga graduate, mga thesis ng mga students. So yan siya, naka-assign ito siya to different students. By request din ito siya, kunwari magpapasa na kayo ng thesis ninyo, pwede kayong mag-request na bigyan na na mag-run kayo dito ng inyong mga thesis before ninyo ipasa sa inyong mga professors. So, ayun siya. So, ayun siya yung ating about sa yung tungkol sa ating Canvas. So, viewing of, I will just pick up, viewing of materials is depende siya sa pag-upload ng ating professors. Kung file siya, pwede natin siya directly na makita dito. Kung video, pwede natin siya mapanood directly dito sa Canvas, or kung YouTube ba siya, diretso natin siyang mapapanood din via Canvas. Ang mga resources naman na nakakonect sa Google Drive or nakakonect sa ating mga tawag nito sa yung mga websites, kapag hindi siya na-open dito sa Canvas, is ma-open naman natin siya sa sa browser. So again, pag hindi talaga siya na-open, saka tayo mag-coordinate kay Prof. So, ngayon is ipapakita ko yung mobile version ni Canvas. Mag-screen share ako sa aking phone. So paano mag-login gamit ang ating mga phones? So may dalawang
may dalawang method sa pag-login gamit ang ating phone. So, first ko munang ipapakita. Okay. Start now. Ay, okay, wala ako naka-change ng aking ng aking wallpaper. Hindi siya So, same lang din sa ating browser. Yes, ang gagawin lang natin is upmin.instructure.com. So, go. Pero ang problema, hindi siya kasi diretso na dito na mag-login with Google. Pag pa siya, pag ordinary view, I don't know lang sa same din siya actually ang process pag Safari ang gamit natin or yung Google browser or kahit yung Samsung browser. So ito siya yung unang magpapakita sa atin sa ating mga mobile browser. So ang gagawin natin is i-click natin yung tatlong dots sa gilid niya. Then, i-switch natin siya into desktop site. Pag na-switch natin siya into desktop site, yes, meron nang makikitang login with Google. So, pag mag-click lang natin ulit yan, yes, papipiliin niya lang tayo ng account natin. Okay, hindi niya ako pinapasok. Pero kasi nakakonect ako sa Canvas app. So, pag so yun lang siya yung method sa pagpasok sa browser gamit ang ating Canvas. So, next naman po is meron kasing Canvas app. And si Canvas kasi sa mobile browser, mabagal siya. Ang mas pinaka-convenient na gamitin is yung Canvas app na student Canvas app. So, ito po, mada-download nyo ito siya sa Google Play or sa Google Play or sa App Store ng iPhone. Hindi ko na So, ayan po. So, wala siyang login with Google dito. So, QR code. Saan natin mahahanap yung QR code? So, yung QR code, mag-stop share ulit ako, is makikita natin dito. Okay, nasa browser po ako ngayon. Makikita natin siya dito sa ating account. Sa ating account, then QR for mobile login. Yung QR natin for mobile login is lang siya, nagagamit lang natin siya for 10 minutes. After 10 minutes is magbabago na yung QR for our account, hindi na magagamit. So in case na ipakita ko sa iyo yung QR ko ngayon, after 10 minutes is hindi na din ako makakapasok doon, hindi na din kayo makakapasok doon. So dagdag security siya ni Canvas. So ito yung paraan natin sa pagpasok doon sa Canvas na mobile app. So proceed. So papakita niya yung aking QR code. So balik ako sa phone. Start now. So Canvas student, click ko yung Canvas student, then QR code. Then ipapakita kasi niya so yan, may instructions din siya dyan. Next. So mag-open na yung browser. Pag open ng browser, I will just scan. So pag scan, yes. Ayan, makakapasok na tayo sa ating Canvas na mobile browser. So yung mga yung mga percent and NA natin, yan yung progress natin sa ating bawat course. So nare-reveal lang yan siya nakikita lang natin yan siya sa Canvas na mobile app. So same lang din siya. Nandito tayo sa dashboard natin. Makikita natin dito pag i-click natin yung tatlong line sa taas. Yes, of course. Same na mga files, yung mga settings, files, yung mga files natin. Itong mga files ang mga files dito yun natin makikita yung mga submissions natin for different courses. So ayan. So pwede nating mabalikan yung mga submissions natin. Hindi siya parang mawawala na sa atin na
Parang naka-folder siya doon, naka-assign. So settings, ito settings, yung notifications, kailan natin gustong nag-ring yung phone natin about kay Canvas, so pwede lang natin siyang i-modify dito sa ating phone. Then, ayan. So same din kapag pag mag-visit tayo ng ating mga materials dito, naka-ano pa din siya, naka-arrange pa din siya accordingly dun sa according sa pagka-arrange ng ating professor, yung pages should deactivate shortly. So ayan. So magno-notify lang siya sa atin minsan na ayan. So, meron lang daw siyang gina-process kasi bago lang tayo nag-login. So, in case po na maka-receive kayo ng error about sa inyong mobile app kasi nakaka-receive, of course nakaka-receive kami nito ngayon. So, ang problem po noon talaga is ang app po talaga may nag-load siya minsan, then magbibigay siya ng SSL error. Ang gagawin po natin is balik lang po tayo doon sa mobile browser in case phone po yung ating yung ginagamit talaga natin for our classes. So either this app or the mobile browser, same lang po siya ng function doon sa ating desktop browser talaga. Mas mabagal lang sila minsan and mas hindi sila ganun ka friendly. Ayan, authorize, same. Right. Kailangan na natin mag-login. So, ayan, nakikita na natin yung so ito yung app, ito yung ano kanina, yung GIA. So nag-integrate na talaga siya dito sa ating Canvas. So para na siyang mini browser si Canvas. Quizzes. So hindi na siya pwede i-take, pero meron yan siya dito submit a quiz. Then of course kasi tapos na tayo, so yun. Yun siya yung about sa ating Canvas mobile app and paano tayo makapag-login sa kanya. So, yan. So, balik tayo sa dashboard. So, sa monitoring naman ng ating mga professor sa ating mga activities kay Canvas is meron po tayong analytics na mamomonitor ni Canvas, na mamomonitor ng professors kung kailan po tayo nag-login sa ating Canvas and kailan tayo nag-login ay yung mga activities na ginagawa natin. So, pwede niya ma-monitor doon. So, matatap niya tayo in case na need natin ng improvement sa ating mga performance or kung ano man yung kailangan ni Prof. So, pwede niyang makita doon sa new analytics. Pwede niya makita doon sa new analytics. Performance, so monitor niya doon na, bakit parang ang baba ng lahat ng students sa ano na to, sa quiz na to, sa module na to. So madidetect niya na, ay parang may problema talaga yung assignment na yon. Masyado ba siyang mahirap or hindi niya pa pala na lecture yung topic na yon. So kaya merong pa summary si Canvas sa kanya. So next, ano bang nakalagay sa mo? So ayan po, quizzes, makikita dito ng ating mga professors. So, ayan. Again po, para sa access ng Open Athens, pwede niyo po kaming i-contact para makapasok po kayo, mabigyan kayo ng access sa Open Athens. So, yun po siya yung part ko yung part na ako lang po talaga ang nag-talk. So, nakikita ko po ngayon na may mga na-answer na sa Ate Carla na questions sa
sa ating chat box. So, kung hindi pa po naka-receive ng UP mail, hopefully, nagsisimula na po ang klase ninyo, no? Of course, may mga klase na kayo ngayon. Maghintay lang po tayo ng hanggang Monday na ma-load yung mga bagong officially enrolled, kasi hindi ko na maalala kailan yung last na na parang register yung enrollment time talaga. Pero hintay lang po tayo ng hanggang Monday, kasi ang tendency po kapag i-enroll po namin kayo gamit ang inyong personal email, is mag-conflict siya. Isahan kasi yung hindi siya mag-conflict. Isahan yung isipin ko muna. Isahan yung pag-upload sa inyo sa Canvas. So maghintay lang po tayo ng hanggang Monday, hanggang Monday ng tanghali. Kung hindi po talaga hindi po talaga kayo enroll sa Canvas, hindi maibigay yung UP email ninyo, saka na po kayo mag-message sa amin, kasi doon po na kami muna na kumbaga, di ba, meron naman talaga tayong mga protocol sa kanya-kanya nating mga offices, kanya-kanya nating mga department. So, kung hindi mag-work yung protocol na yon, may mga kailangang mag-diverge ng konti, so pwede naman na i-enroll namin kayo gamit ang inyong personal email. Then, kung may mga kailangang mga materials, please, isabihan nyo na lang muna si profs ninyo na hindi pa available yung inyong mga UP email. So para mabigyan nila kayo ng mga materials, or mag-coordinate with your classmates para makapagbigay ng materials about sa mga naging discussions ninyo for this week. Kasi for now po is si ITO po kasi ang nag-validate. Kunin ko lang yung email dito na. Si ITO po kasi ang nag-validate ng mga officially enrolled na mga students. So, tapos sila din po ang may access sa yung mga courses po talaga ninyo. So, ako nahihirapan akong pumasok sa Open Athens, sa CSRS palagi. So, medyo kung sa sa end namin is mabagal masyado yung pag-upload ng mga students. Pero kung si ITO kasi ang mag-load is parang mas mabilis nila ma-load kasi galing sa kanila talaga yung information. So, in case meron po kayong questions about Canvas, is you can either email us ilc.upmindanao. Yes po, I will send you the recording after niya ma-convert. So, yun po, mag-send po kayo ng email sa doon sa office email namin. Pero preferably po is doon po kayo mag-send ng email sa info.canvas, yung yung email na gina-paste ko po ngayon sa ating chat box. Kasi doon po yung ticketing system ng Canvas, at yun po yung isahang email para sa lahat ng administrators ng Canvas. Kasi kung sa ILC po kayo mag-email, forward pa po namin yan siya doon sa info.canvas. So, meron po bang questions or clarifications? Yes. Ayan na. So, nyo lang po, i-send nyo lang po sa amin yung form naman yung form naman na ibinigay ko is wala namang yun siya, wala yet, hindi siya nakalimit to one response. So kung nag-respond na kayo kanina tapos may updates, pwede nyo naman po siyang ulit. Or again, mag-send po kayo doon sa info.canvas ng inyong mga request. So as of now, nakikita ko merong 22 na responses na. So tatrabahuin ko po yan siya today. So baka mamayang gabi, mamayang gabi is hopefully matapos ko siya, kasi meron din akong i-cram na something this afternoon. So yun po, pero po kasi talaga, enrollment time, then again, yung isa sa mga problems na encounter namin is yung mga na-deactivate na mga UP emails.
So, kaya nasa process din kami ngayon ng pag-assist doon sa mga undergrads and grad students na na-deactivate ang kanilang mga UP email. So, kung may question pa po kayo, we are very much willing to answer your questions. Pero kung wala na po, we will send this recording. May mga info naman, may na-record naman na po ni Zoom yung inyong mga UP email, mga UP emails, mga email. So, ibibigyan po namin kayo ng access sa recording about this training sa Canvas. And again, for your questions, email ilc.upmindanao or email.info.canvas@upmin.edu.ph. So, yun lang po. So, thank you very much for attending this training. I hope I hope na kilala niyo at naintindihan niyo si Canvas. So, yun po. So again, pag may trouble kay Canvas is hahanapan natin siya ng paraan. So sabi nga namin sa undergrads, before mag-try is ask muna ng tulong sa professors and sa amin kasi magagawa natin yan ng paraan. So ano lang tayo, laban lang. Kasi kung hindi namin kaya on our end is ilalapit namin siya sa ating IT office. Wait lang. Sige po, kung okay na po kayo, then ngayon po magsisend po muna ako para doon sa inyong mga UP email concerns is nandito po yung link sa ITO. Kasi hindi po, mas nababasa nila yung UP mail concerns nila using this form. Itong bago kong sinend na form. Kung sa email po kasi nila is nagabaha yung email nila. So, hindi nila hindi na nila makita nila pero hindi kayo. Parang marami kasi nagre-request. So, ito po yung link para sa may mga na-deactivate na UP mails or kung gusto nyo pong mag-ask ng update about your UP mails, ito po yung form na pwede nyo pong fill out. Again po, thank you very much for attending. Then, welcome to UP Mindanao and we hope you'll have a very, very good semester. So, bye-bye po and thank you very much. Carla, thank you. Thank you, Franz. Thank you po. I-end na po namin yung meeting. Ingat po kayo always.